Thank you. Hi kay Berwin. Berwin, kanina sa intro nabanggit na comeback mo to of sorts. Ano? Paano nangyari? Ano bang nangyari? Huminto ka? Siguro comeback in sports organizing. Yes, nag-stop talaga ako. Kasi nung nag-marathon ako, nung started living a healthy lifestyle, nawala ako sa industry. Alam ng lahat yan. Kasi pumayat ako. That time, manager ko si Rita Annabel Rama. So after nun, nag-organize ako ng mga running events. So after nung running events, tumakbo ako ng konsehal sa Taytay. So marami na rin nag-organize sa mga fun run. That's why I stopped also. Sabi ko, sige sila naman, okay na ako sa pagpa-fun run. So ngayon bumabalik ito, dahil pumuputok siya ulit. And then ang daming opportunity like this company, like my brother Mike here. So why not? Sabi ko, kung makaka-encourage pa, sabi ko nga kanina, it's not only the business or about money, just to encourage. Yun po yun. So it's a comeback. At saka binanggit din na you're known for holding thematic runs. Anong theme nito? Yeah, ito po, yun nga, it's an encouragement, you versus you, no? Para lahat tayo, yeah. So lahat tayo, it's like saying to yourself that today is better than yesterday. So you wake up early, you decide to do good, you eat, you exercise. So yun po yung you versus you. Kaya naman thematic, when I started 2012, if I'm not mistaken, ako po nag-organize ng first death anniversary ng King of Comedy Dolphy sa Quirino Grandstand. So baka marami sa inyo, baka hindi pa masyado active. Ako rin na nag-organize ng KAPPT Fun Run, bago nito mga huli na lang. So ako rin po nag-organize ng Fun Run ni Cesar Montano, Run to Quit sa tourism. So marami na po tayo na-organize before. So marami rin naging celebrities na involved dyan sa Quirino Grandstand, sa Mall of Asia, tsaka sa CCP. Yun po. Thank you. Kay Michael, paano kayo nagkakilala ni Berwin? We are brother in Christ. Magkasama kami rin sa mga retreat tsaka sa church. And then he brought up the idea sa'yo na mag-hold ng run, mag-organize? Parang hindi ko maalala eh. Parang sa meeting lang namin, isa to sa mga pareho namin gustong gawin eh. Kasi ako naman, founder naman ako ng maraming cycling group at saka running din. Except, kaya hindi ako makapag-triathlon, langoy aso ako eh. So, dalawa lang yung, sorry sa mga sa mahilig sa dog. Pero mas magaling lumangoy yung aso ko kaysa sa akin. So, hanggang duathlon lang ako. Two more questions. Ano yung binanggit kanina dun sa video ni Berwin na eto lang yung run na may parang entertainment pa after nung run itself, ano? Yeah, yung first organizing event kasi na ginawa natin, binigay ni Lord before, siya yung kauna-una na race organizer na after nung run, hindi pa umuwi yung mga tao. Kasi kasama sila Long Mejia, sila Vandol, may entertainment palagi. So, my mentor is Rio, which is Run Rio up to now. So, lahat ng races niya before sa BGC pa lang, sa kanya ako tumatakbo. When I found out na talagang mas masaya pala after the run is my entertainment. So, what I did, so gumawa kami ng entertainment after the run. So, ibig sabihin, tapos na yung fun run, yung mga tao, nag-enjoy pa watching celebrities, singing, and then may magician. So, talagang family affair siya. Kasi before ang running, it's super serious. Yung mga nananalo lang, sila lang yung nagsistay kasi sila lang yung may award. So kaya sabi namin dito, gusto rin namin gawin, especially the beautiful place in Vermosa ngayon, is magkaroon din ng entertainment. In fact, plano nga namin, baka nga i-livestream pa yung laban ni Manny Pacquiao eh. Kasi sabay siya ng morning eh. So, just to gather people to enjoy that morning on July 20. We're talking concert ba? Or Zumba? Or? Nagawa po namin before yung concert, pero ngayon baka hindi po concert. Baka may acrobats, baka may entertainment, may mga artista po who's supporting also, not only to run. Mito Yunting confirmed that he's singing sa OPM para masaya sa mga runners. So, ganun po siya. Finally po, ano yung requirement? Paano sumali at magkano? Super easy sumali. So, nowadays, it's really online. You can scan the QR code. So, when you're running 3 kilometer, 3 kilometers, 1,250. And then, pataas ng pataas yan, 100 pesos lang. So, 5 kilometer, 10 kilometer, 16 kilometer. So, ang ginawa po
dati rin ni Berwin Mayley, ako rin po yung unang-una nag-organize ng mga fun run na lahat may finisher shirt at lahat may medal. So everybody happy. Kasi before, ang nakakakuha lang ng mga medal, yung mga mabibilis lang. Pati yung mga finisher shirt. So eto, ang ginawa natin, tinuloy natin ngayon, kumbaga pag nagbayad ka, yung binayad mo, sulit. Makukuha mo kasi pag kunenta mo lahat yung binayaran mo, makukuha mo siya as the item. May resibo. So whether you're fast or slow runner, to cross the finish line, you'll get everything, even the freebies from the sponsors. So yun po siya. Thank you, Berwin. Before we ask the other friends, gusto ko po tanongin si Sir Mike, ilang taon na po kayo magkaibigan ni Berwin sa church ba? Nagsimula yung inyong pagiging magkaibigan? And my second question is, paano po nabuo ang 88 Sports PH na kayo po ang CEO? Bago pa lang din ho kami magkaibigan, pero I always believe pag si God yung gumagawa ng way, 8 billion katao, pero sila yung mamimit mo, sila yung doon kayo magpa-fluctuate, kayo mag-a-align. Yung 88 Ace Productions po, matagal ko nang tinayo yan, since 2008 pa. Pero yung 88 Ace Sports PH, that's the division of the production company. So marami na rin kaming mga ginawang, more movies kami, pero parang masyado kami kinikita sa movies. Movies po as in co-producing, line producing? Yeah, yung mga yung mga indie natin. Tsaka, independently produced? Yes. Okay. Sige po. Wow. We have a next set of questions from Romel Gonzalez of PEP. Ayan, may question muna kay Berwin. Berwin, from when till when ka nag-quit or naglaylo sa showbiz? Naglaylo sa showbiz, 2009, kumonti na yung project ko niyan. Kasi namatay yung daddy ko ng 2008, Emphysema, kapareho ng kay Tito Dolphy. Then I started running. So hanggang sa malayuan na yung tinatakbo ko. So pumayat na po ako. That was 2009 hanggang nito na lang ako nakabalik ulit with Net25, with Quezon City. So social media na ito, YouTube na ito, at saka Net25. And then guesting na lang. So I think that's more than 10 years nung nawala ako sa industry. And then, yun ba ang reason kaya napunta ka sa running because your dad died? Yeah, tama po. Isa po yun. So it's a choice kasi ang dami ko na rin kaibigan. Well, nakasabay ko sila Tito Redford, nakasabay ko sila Carding, marami. Nakasabay ko si Sammy Lagmay at kung sino-sino pa mga kilalang komedyante. Carding who? Ray Cards po. Okay. Tarzan po. Si Jody Santa Maria, bata pa. Sa Star Cinema kami. So anyway, so those days and times na talagang iniisip ko rin na saan ako pupunta? Manginginom po ako. Lahat po ng bisyo tinitira ko. Wala akong disiplina sa katawan. Galing ako sa hirap. Nung nagkapera ako, lahat gusto kong tirahin. So ganun ho ka-worse. So sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kung hindi, maaga ako mamamayinga. Then, yun po yun. Doon po nag-start lahat yun. Nung nawala ang dad mo? Opo. Then matatandaan mo ba kung ano yung heaviest weight mo? And ngayon, ilan ka na? Hari ng Sablay po, yung movie with Regal, Manny Valera yan, of course, Mother Lily. Hindi, yung pinakabigat mong timbang. Opo, yun po, yung peak na yun. Ilan yun? 210 pounds po ako. Actually, yung weight, hindi siya masyado eh. Kasi mas marami pang mas malalaki na pumayat talaga. But I think yung continuation, yung consistency, and yung testimony, kung ano na talaga yung pinamumuhay mo, hindi kasi papayatan lang eh. Ang tanong kung ano talaga yung kabuuan na nagbago sa'yo. And you look very good now. Praise the Ilan Lord. ka na ngayon? Hindi ko po sigurado, pero parang nasa 180 naman din. Opo. And then, since the title or the event is You versus You, and nabanggit mo na nga yung mga pinagdaan mo kanina, mga darkest moments, Berwin, kailan mo masasabi yung moment na yon sa mga pinagdaanan mo na dumaan ka sa You versus You? Yun, yung 2012 when I encountered Christ again. So nag-serve na ako nun sa CCF, Christ Commission Fellowship. That's our church now. So somehow, nakikita nyo na sa social media, nag-share ako, mga inspirational video. So dun po yun. Kasi yung parang okay lang ka lumapit kay God. It's
lalo kanyang ginamit. Kung kailan ako nag-serve kay God, ang daming challenges pa dumaan. So kung kailan ka sumuko, dun ka pa niya lalo gusto yakapin. So that's the hard part. Yun, yung mga time na yun. I started serving 2011. Kasama ko na yung wife ko that time. Nag-run ako 2008. I started running 2009, 2011. Nag-organize na po ako niyan. Kasabay na po nun. Nag-CCCF na po kami. Yun po. And ngayon, you're in a beautiful place now. Yes. Wala po. Career-wise, achievement-wise, nadaanan na po. Pero ngayon, yung bank account, hindi na po mahalaga sa akin yan. Yung kasikatan, hindi na po mahalaga sa akin. Makatawid na lang kami to encourage other, to motivate other, to share kung gaano kabuti si Lord sa atin lahat. Hindi lang sa akin, sa atin lahat. Boundary na po ako. Congratulations. Salamat po. Kay Sir Michael naman. Sir,